Premium, GCash, cash in, and cash out at loading. So, Excel template to guys. Itong template natin ay gagana to kahit walang internet yung computer mo kasi naka-Excel template siya. So, maganda to guys, pang record sa ating GCash, cash in, and cash out sa kayong loading natin. So, dalawa yan pinagsama natin yung cash in sa GCash at yung loading natin. So, meron tayo ditong 4 na version. So, ipapakita ko isa-isa yan para sa mga interesado ng pang-record sa ating cash in and cash out at yung loading natin. So, meron siyang dashboard, customer receipt, transaction research, monthly analytics, GCash transaction, loading, fund adjustment, sa kayong daily summary. So, explain natin isa-isa yan guys para dun sa ating 4 na version ng ating Excel template. Okay guys, so meron tayo ditong 4 na version. Meron tayo yung version 1, version 2, version 3, at version 4. So, iba-iba yan. Depende doon sa gusto mong gamitin. So, ipakita natin isa-isa yan. Yung 4 natin na version para sa ating GCash, cash in, and cash out. Para din meron kayong idea kung paano gamitin yung Excel template natin. Okay, so ito yung natin, version 1 para sa ating GCash, cash in, cash out at yung loading natin. So, explain ko yung version 1 natin. Ito yung pinaka version 1 natin, pinaka dashboard niya. So, meron tayong dashboard. Ito yung dashboard, GCash transaction, loading, fund adjustment, saka yung daily summary. Ayan, so dito sa dashboard, andito yung pinaka settings natin. So, ang gagawin mo lang dito yung itong may kulay na to. Itong starting GCash fund, starting cash on hand, at yung start loading fund. Kumbaga, ayan. So, i-edit mo lang yan kung magkano yung puhunan mo. So, makikita mo naman dito sa fund warning, parehas yan okay. Kasi mag-warning dyan pag paubos na yung pondo. Ayan. Tapos, dito naman sa live business dashboard, so automatic naman to makikita guys. Meron tayong current GCash fund. So, 10,000. Siyempre, hindi pa siya nababawasan. Yung current cash on hand, 5,000. Yung current loading fund, 5,000. Total available business fund, 20,000. Yun yung pinaka-asset mo, pinaka-total funds mo, 20,000. So, total cash in, 0. Total cash out, 0. So, makikita mo rin dyan kung ilan yung transaction mo sa cash in saka sa cash out. Tapos, yung total loading sales, 0. GCash fees collected. So, dito makikita din. Loading profit, yung i-load mo na profit, saka yung total estimated profit mo. Tapos yung transactions mo today. So makikita yan dyan guys. Okay? So may quick guide naman dyan. So dito sa pag-edit natin ng pondo, kunyari, yung pinaka-default natin ay 10,000. So papalitan natin ng 50 yan. Yan. So 50,000 yung ating pinaka-puhunan sa ating GCash. 50,000. Okay? So, GCash yan, 50,000. Ito, 50,000. So, cash on hand naman, siyempre, kailangan natin ng pansukli. Diba? So, gawin natin yan, 10,000. Kasi kailangan natin ng pangsukli, diba? Pag merong pa-cash in or mag-load sa atin. So, nilagay ko dyan, 10,000 yung pansukli natin. Okay? Tapos, yung dito naman sa starting loading natin, baguhin mo rin kung magkano yung pondo mo. Okay? So, lagay natin 10,000 din. Yan, yun yung capital natin. Diba? So, ang capital natin sa ating GCash, 50,000. Yung cash on hand natin, ibig sabihin, yung pera mo dyan sa kahera mo na gagamitin mong pansukli. So, kailangan bilang din yan para namomonitor mo kung magkano, diba? At yung i-load natin na pondo, 10,000. Yan. So, total ng ating asset ay 70,000. Diba? So, makikita naman yan dyan yung mga details niyan. Yan. So, meron na tayong settings para sa ating puhunan. So, gagawin natin dyan, pag mag-i-load tayo or mag-cash in, cash out, i-click lang natin tong GCash para sa ating transactions pag meron magpa-cash in at cash out. So, gagawa tayo ng sample. So, lagay natin dyan ay ano na ba ngayon? 13, ay hindi, 7, 13,
2026. So, date. So, importante yan. So, time, lagay natin ay 8:45. Yan. So, tapos dito, makikita mo na may drop down yan, no? Transaction type, ibig sabihin, drop mo yung pagpipilian natin. So, cash in or cash out. So, pili natin ay cash out. Customer name, lagay natin 1. Mobile number, importante yan, kailangan naka-record yan. Diba? Yung amount ng cash out niya ay, lagay natin ay 500. Sa service fee, magkano nga ba ang tubo mo sa service fee? O yung patong mo. So, lagyan na natin 30 pesos. So, sample lang naman yan. Ayan. So, just GCash fund, so 500, tapos yung cash effect niya, 470. Ayan. So, sa reference, ilagay mo yung reference ng GCash ng transaction kasi importante yun, di ba? Ayan. So, lagay mo dyan sa notes, lagay mo paid. Ayan. So, nag-cash out, di ba? So, pupunta tayo doon sa dashboard natin. Ayan. So, dito sa dashboard natin, sa live business dashboard natin, makikita natin yung current GCash fund natin na dagdagan ng 500. So, 50,500 na. Di ba? So, nadagdagan yung GCash natin kasi nga may cash out. Ayan. So, dito naman sa current cash on hand natin, yung pera natin sa kahera natin, nabawasan siya. Naging 9,530 na lang. Di ba? So, ganun lang din naman yun. So, nababawasan talaga yon kasi nga, di ba, kailangan mo magbigay. Tapos dito sa ating current e-loading, so, 10,000 pa din naman yan. So, di pa tayo nagsasample. Ayan. So, dito, sa total cash out, nabibilang yon. So, 500. Ayun, no? Tapos, dito sa ating total estimated profit, 30 pesos. Ayun, no? So, yung profit natin. At yung GCash fish collected natin, yung tubo natin, 30 pesos. So, nakalagay yan dyan. Tapos, yung transaction today, so, 1. Nakalagay din dyan. So, mag-sample naman tayo sa ating e-loading. So, sa e-load naman, lagyan natin date, syempre. Napaka-importante yan. Kailangan naka-record. In case may bumalik sa atin na customer. At least naka-record, di ba? So, time. Lagay lang natin yung oras, customer, doon, mobile number. Di ba? Kailangan yan. Napaka-importante yan. Network. So, sa network, may drop down naman yan. Ayan, no? Globe, TM, Smart, TNT dito, Gomo, or other. So, lagyan natin ay Globe. Sa load promo, ano ba ang load promo? Lagyan na natin GoSurf. GoSurf 50. Selling price natin, 56. Kasi 6 pesos yung ano ko dun eh, patong. So, depende na sa inyo yun. Diba? Load fund deduction, so 50. Kasi GoSurf 50. So, 50 ang mababawas. Tapos, yung profit natin, hindi pa lalabas yung profit natin dyan. Kailangan, dito sa status, pag nagbayad na yung customer natin, syempre, ilagay natin, success na. Di ba? Nakokontrol natin yung ating e-loading. Pag bayad na yung pang niload niya, so lagyan natin success. Ayan. So, lalabas na dito yung profit natin na 6 pesos. Di ba? So, reference para din sa for the record, ilagay mo na lang din. Lagay mo dyan sa notes, lagay mo paid. Ayan. So, ganun lang maglagay dito guys ng ating record para sa e-loading natin. So, punta tayo sa dashboard ulit. So, dito sa dashboard, sa ating current e-loading, so 9,950. So, nabawasan siya ng 50 pesos. Di ba? Tapos, dito sa total e-loading series natin, 56. Yung GCash, so sa GCash yan. Loading profit natin, meron na tayong tubo na 6 pesos. So, namomonitor mo kaagad yung tubo mo sa ating e-load at yung sa GCash cash in, cash out natin. Di ba? May 6 pesos na tayo. At yung transactions natin today ay dalawa na. Kasi nga nag-GCash tapos nag-e-load tayo. Tapos yung total estimated profit natin ay 36 na kasi nag-plus yung GCash sa kayang load natin na profit. So, naging 36. Diba? So, nare-record talaga siya.
Ayan. So, dito naman, sa fund adjustment, kung meron ka mag-a-adjust, bihira lang dito. Option na lang din to. Diba? Option na lang to kung meron ka mag-a-adjust. Pero sinama ko na lang din sa ating uh, i-loading GCash fund natin sa Excel. So, bihira lang. Option na lang din naman yan. Tapos dito sa daily summary, makikita mo yung mga transaction dyan. Dito, makikita mo lahat yan. Yan. So, makikita mo lahat yan dyan, yung pinaka daily summary natin. Kasi naka, ano yan, date yan. Yan. Diba? Makikita mo yan dyan. Hindi kasi sa lumabas dahil yung date niya ay ngayong date pa lang. So, wala pang date para doon sa kinabukasan. So, tignan nyo na lang din. Pinaka-importante dyan yung e-loading natin. Siyempre, yung pag maglilista tayo, nakalagay na sa Excel natin. So, kagandahan lang dito guys, yung ating Excel ay gumagana yan kahit walang internet. Di ba? Ka-offline pwede yan. So, ganun lang pag fill up dito or paggamit ng ating Excel format natin. So, ito yung version 1 natin. Okay, so ito naman yung version natin para sa ating GCash, cash in, cash out, at yung A-loading natin. So, nadagdagan lang siya ng ating ganitong design. At yung monthly analytics natin, meron na siyang mga graph. Ayan. So, same lang din naman yung procedure niyan guys. Nadagdag lang na sa atin yung monthly sales natin na yung analytics natin. Ganito na itsura. So, iba siya sa version 1. Ayan. Tapos yung dashboard natin, ganito din. So, same process. Pwede mo baguhin yung ating starting fund o yung pondo ng GCash at yung pondo mo sa cash on hand at yung pondo mo sa e-loading. Ayan. So, current GCash, 10,000. Current cash on hand, 5,000. Current e-loading fund, 5,000. So, total asset mo ay 20,000. So, pwede mo baguhin yan. Depende dun sa puhunan mo. Okay? So, magwa-warning naman yan pag paubos na yung pondo mo. Okay? So, GCash, saka yung sa cash at yung e-loading natin. Okay yan. So, ibig sabihin, goods yan. So, meron din tayong quick guide at yung monthly report natin. Okay? So, same procedure lang din naman. So, pinagkaiba lang yung ating monthly analytics sa itong pinaka-dashboard natin. Okay, so monthly analytics. Ito yan. Yung GCash transaction natin, syempre, dito tayo maglalagay ng ating mga transaction natin sa GCash. Sa e-loading, dito rin tayo maglalagay. Yung fund adjustments natin na optional. At yung daily summary natin. So, dito din yan. Okay. So, dito sa GCash transaction, syempre, lagay lang natin yung date. 7/13/2026. Yung time. Yung transaction type, syempre, sa GCash, lagay natin ay cash in, customer name, 1, mobile number, syempre, ilalagay natin, napaka-importante yan. Kasi record yan eh. Di ba? So, amount, lagay lang natin ulit, 500. Service fee, 30 pesos. So, depende kung magkano yung tubo mo o patong mo. So, GCash fund effect, so, mababawasan ng 500. Yung cash mo ay magiging 530 na. Di ba? So, reference number, notes, paid. Punta tayo sa dashboard. So, dito, nabago natin yung GCash fund natin. So, naging 9,500 na lang. Sige, nabawasan ng 500. Yung current cash on hand natin, naging 5,530 na. Di ba? Kasi nagbayad siya ng 530. So, sa current e-loading natin, 5,000 pa rin. Siyempre, hindi pa tayo gumagawa ng sample. So, dito sa GCash fees collected natin, 30 pesos. Yung total estimated profit natin ay 30 pesos. Yung transaction today, isa pa lang. Kasi isang sample pa lang. So, mag-sample naman tayo sa e-loading. Yan. So e-loading, siyempre, date. Napaka-importante yan. Time, customer, mobile number. Siyempre, importante din yan.
Network, so drop mo lang. Lagyan natin smart. Load promo. So, lagyan na natin na ay 100 regular. Selling price natin, pag sa 100 kasi, ang single ko ay 7 pesos. So, magiging 107. Yan. So, dito, sa load fund deduction, lagay natin ay 100. Tapos, dito sa ating reference namin, yan. So, wala pang lalabas sa profit dyan kasi nga, yung status niya ay kailangan mo i-success pag nagbayad na yung customer natin. Success na natin kasi nagbayad na yung customer. So, pag hindi pa, hindi wag mo muna i-success. Diba? Para hindi ma-record. Ayan. So, 7 pesos yung profit natin. So, punta tayo sa dashboard. Sa dashboard natin, yung current e-loading fund natin naging 4,900 na lang kasi nabawasan ng 100. Diba? May nagpa-load ng regular na 100. Tapos, yung total e-loading sales natin, 107. Diba? Yun yung binayad niya na cash, 107. Loading profit, 7 pesos. Total estimated profit, 37 na. Kasi nag-plus yung GCash natin at yung loading profit natin. So, na total, naging 37. Diba? So, yung transaction today, 2 pesos. 2 pesos. Dalawa. Dalawang transaction na. Diba? Kasi sa A-load sa kayong sa GCash kanina. So, na-monitor mo ng live yung ating pondo every transaction dito sa ating Excel format. Diba? Ayun, no? Nato-total na automatic. So, hindi mababawasan or hindi makukupitan. Kumbaga. So, depende na lang din. Diba? So, nare-record yan. Basta ma-record yung ating transaction. So, dito, makikita natin sa ating monthly analytics, ito yung pinagkaiba ng version 2 sa version 1. So, makikita mo na kaagad dito yung year total sales natin, 607. 607. Yung year total profit natin, 37. Tapos, yung average monthly profit natin, 3.08. Okay? So, makikita mo nyo naman dito, July. Yan. So, makikita mo yan dyan. Tapos, yung graph natin, month, tumaas na siya. Tapos, yung monthly profit natin, ganyan. So, yan ang pinagkaiba ng version 2 dun sa version 1 natin. Diba? Yan. So, ganun lang din naman yung ating version 2. Okay, so dito naman tayo sa version 3 natin para sa ating cash in, cash out at loading natin na Excel template. Kahit offline, kahit wala kang internet sa computer, magagamit mo to guys. Okay? So dito sa version 3 natin, marami tayong nadagdag dito. Yan. So ito yung pinaka-dashboard natin. So monthly analytics natin. Yan. So meron siyang graph. GCash transaction, dito nililista yung mga transaction natin sa GCash. A-loading, dito rin nililista yung mga nagpapa-a-load sa atin. Yung fund adjustment, so optional lang to. Yung daily summary natin. At yung nadagdag sa atin para dito sa ating version 3. So sa version 1, sa version 2, wala nito. Itong expense tracker. Ayan. So sa version 3 natin, meron na tayong expense tracker. So pwede ka maglagay ng expenses mo. Ayan. Dito. So papakita natin mamaya. Ayan. At yung daily cashier closing natin. So meron din tayo yan. So explore nyo na lang din to. Ayan. Tapos, dito sa ating daily sales report. So, meron din tayo niyan. Para dito sa ating version 3. Ayan. So, punta tayo doon sa ating dashboard muna. So, dito sa dashboard, pwede mo palitan yung pondo mo. Kung magkano nga ba yung pondo mo or puhunan mo sa ating GCash. So, naka-default ay 10,000. So, pwede magawing yang 50,000. Yan, so 50,000. Tapos yung cash on hand mo, syempre kailangan mo ng pansukli, di ba? So meron din yang 5,000. So gawin mong 10,000. Yan. So sa e-loading, yung puhunan mo, gawin mong 5,000 or 10,000 din, di ba? So pwede mong edit yan kung magkano yung puhunan mo para ma-record mo talaga or ma-track mo yung
puhunan mo sa cash in, cash out at yung sa e-loading natin. Tapos makikita mo yung pond warning dyan. Pag paubos na yung puhunan mo, mag-warning naman yan dyan. Okay? Tapos meron din tayong quick guide. Yan, makikita mo naman yan. Basahin mo na lang din. Monthly report, meron din tayo. So dito sa live business dashboard natin, makikita mo yung live natin dyan na mababago yan pag may nag-transaction natin. Yung current GCash natin, 50,000. Current cash on hand, yung pansukli natin, 10,000. Yung e-loading natin, 10,000. Total asset natin guys or total available business funds or pondo, 70,000. Yan. Total cash in, 0. Total cash out, 0. Total e-loading sales, 0. GCash fee collected, 0. Loading profit, 0. Total estimated profit, 0. Net profit ay 0 kasi wala pa tayong pinatransact. So, mag-transact tayo. Okay? So, tayo sa GCash. Siyempre, date. Importante yan para naka-record kung kailan nagpa-GCash. So, time. Siyempre, importante din yan. Kung ano oras siya nagpa-GCash. So, transaction type. May drop naman yan. Cash out. Kung may nagpa-cash out, lagyan natin ay 500. Mobile number, syempre, napaka-importante yan. Yung amount, ayan, so mali pala yung lagay natin. Dito sa customer name, syempre, lagay natin ay 1. Customer name, 1. Mobile number, lagay natin. Tapos yung amount ay 500. Ayan, tapos service fee. Service fee, depende dun sa tubo kung magkano. Lagay lang natin 30 pesos. Ayan. So, makikita mo na dito, GCash Fund, Effect, 500. So, Cash Effect, 470, reference number. At yung notes, lagay mo ay paid. Tapos, punta ka dun sa dashboard natin. So, dito sa dashboard natin, nabago na yung GCash Fund natin. Naging, nadagdagan siya ng 5,000. Ayan. So, 50,500. Tapos, yung current cash on hand natin, 9,530. So, nabawasan siya. Kasi nga, di ba, merong nag-cash out. Ayan. So, dito sa ating total cash in, 0. Tapos, yung total cash out natin ay 500. Kasi nga may nag-cash out, di ba, 500. So, nare-record dyan yung cash out at yung cash in natin. So, GCash fee collected, 30 pesos. Kasi 30 pesos yung nilagay natin na tubo doon para sa 500 natin. Tapos, yung total estimated profit natin, 30. Yung net profit natin ay 30. So, pinagkaiba lang sa version 3 natin. Hindi na nakikita dito yung mga transaction everyday. So, yun lang pinagkaiba. Okay, so next tayo sa A-loading. So, sa A-load, syempre, date. Napaka-importante lagi ng date. Yung time, syempre, lagay natin yung time. Customer, 1, mobile number. So, lalagay mo yan dyan. So, network, may drop naman yan. Lagay natin ay smart. So, lagay lang natin ay 50 pesos. Regular, may nagpa-load ng regular, 50 pesos. Selling price natin ay 56 kasi 6 pesos yung tubo ko sa 50. So, depende sa inyo yan kung magkano. Load fund deduction, siyempre 50 kasi nga 50 regular, di ba? So, dyan nyo ilalagay yan. So, dito sa profit, hindi pa lalabas yan. Ilagay mo muna yung reference number. At kapag bayad na, nagbayad na yung customer, ilagay mo yung status ay success. Yan. So, automatic na yan. Lalabas yan, 6 pesos. Diba? So, note, lagay mo paid. So, dito tayo sa dashboard. Sa load natin, guys, nabawasan na siya ng 50 pesos. Naging 9,950 na lang siya. Diba? Kasi may nagpa-load ng regular 50. So, dito sa ating total e-loading sales natin ay 6 pesos. Yung sales natin kasi nagpa-load. Diba? Sa loading profit, 6 pesos yung tubo natin. Total estimated profit, 36. Net profit, 36. So, nakikita ka agad dito yan sa ating
live business dashboard natin. So, automatic naman yan dyan. Okay? Ayan. So, dito sa ating monthly sales, kitang-kita din naman yan. Year total sales, 556. Year total profit, 36. Average monthly profit, 3 pesos. Okay? So, makikita mo yan dyan, no? Yan, yung graph natin. Month at yung monthly profit trend natin. Okay? So, GCash, loading. Sa fund adjustment, guys, ito ay optional lang. Okay? Optional lang yan. Daily summary. So, makikita mo yung transaction yan dyan. Tapos, yung expense tracker natin, guys. Lagay mo dito, date. Date. Yan. So, time. Expense category. Kunyari, renta. Diba? At least, nalilista mo yung binayaran mo sa araw na yon. So, lagay natin rent. So, magkano yung upa sa bahay? Upa sa pwesto. Ayan. So, lagay natin amount 5,000 kung nangungupahan ka. Diba? Payment source. Kung nagbayad ka ng cash or GCash fund. So, GCash na lang. Yan. So, sa reference, lagay mo yan dyan. Paid na. Or yung reference ng GCash na nakapag-send ka lang upa dun sa may-ari nung pwesto. So, nag-GCash ka sa kanya. Okay? Yan yung expense tracker natin. So, punta tayo dun sa dashboard. So, dashboard natin, so, nabawasan yung ating GCash fund. Kasi nga, nabawasan dahil nag-send tayo ng 5,000 doon sa may-ari nung pwesto. So, nabawasan. So, 45. Diba? Ayan o. Makikita naman yan dyan. Yan. So, nag-effect siya. Diba? So, abono. Minus. Okay? So, explore na lang yan. Tapos, punta tayo doon sa ating daily cashier closing. Ayan. So, lalagay mo na lang yan dyan. So, date, system balance, actual cash count, so cash difference, system GCash fund, actual GCash fund, GCash difference, cashier notes. So, lalagay mo na lang yan dyan. Kung meron kang tauhan. Diba? So, lalagay na lang yan dyan. Para naka-record, naka-track. So, explore nyo na lang din yung daily cashier closing natin. Tapos yung daily sales report natin, so ito na nga, 'di ba? Makikita mo dito yung ating daily sales report natin. So GCash cash in, wala kasi wala tayong ginawang sample. Cash out, so 500. E-loading, may nagpa-load sa atin, so 56. GCash P, 30. Loading profit, 6 pesos. Total expenses natin kasi nga nagbayad tayo ng bahay ng upa. Pwesto, so 5,000. So minus tayo, di ba? I know. So, makikita mo yan. So, dito na nakalagay yung total transactions natin doon para sa version 1, version 2. Sa version 3, dito na nakalagay sa daily sales report natin. Di ba? So, daily closing check. So, dito lalabas yan pag dito ka pag binago mo ito. Pag pinilapan mo na ito. So, dito lalabas yan. So, system cash balance, 00. Actual cash count. So, marirecord yan. Tapos, prepared by. So, kung sino yung cashier na yon, signature. So, ipapasa niya dan para ipapasa niya sa'yo kung ikaw yung may-ari. Diba? So, ganun lang. Ganun lang gamitin yung ating version 2. Version 3 para sa ating cash in, cash out na e-loading natin. Okay guys, so ito na yung ating version 4. So ito yung pang-apat natin na version para sa ating cash in, cash out at e-loading Excel format or Excel template natin. Okay, so dito yung pinaka dashboard natin. Ayan, so ito yung pinaka dashboard natin. So same din naman doon sa ating version 1, 2, 3. So meron lang pinagkakaiba niyan. Okay, so dashboard.
So, pwede mong palitan dito yung pondo. Okay? So, kunyari, yung pondo mo ay 10,000. Pwede mo baguhin yan. Yung cash on hand, siyempre, 5,000. Siyempre, kailangan mo ng pansukli. Diba? At yung i-load natin, tapos, pwede mo baguhin yan. Okay? So, baguhin na lang natin. Yung ating GCash, gawin natin 50,000. Yung ating cash on hand, 10,000. Siyempre, kailangan natin ng pansukli. Diba? Yung ating i-load na puhunan, 10,000. Ayan. So, 50,000 sa GCash, 10,000 sa pansukli or cash on hand, 10,000 sa i-load. Yun yung puhunan natin. Okay? So, sa warning, makikita naman yan kung paubos na yung puhunan natin. Dito makikita yan. At dito sa version 4 natin, meron na tayong cashier name. So, meron kang tauhan. Okay? So, lagay natin dito, cashier Marites. So, ang cashier natin ay si Marites. Kasi, kailangan natin i-edit yan kung sino may yung gumagamit. Kasi doon sa resibo, reflect, lalabas doon yung pangalan ng cashier. Diba? So, kailangan natin lagyan ng pangalan yan. Kung sino may nakabantay sa tindahan mo. Okay? Sa live business dashboard natin, 50,000 yung puhunan sa GCash, 10,000 yung pansukli o cash on hand, 10,000 yung puhunan sa i-load. Total asset natin or total puhunan natin ay 70,000. So, total cash in, 0. Makikita yan dyan kung magkano yung nagka-cash in. Cash out, 0. I-loading sale, 0. GCash, be collected, 0. Loading profit, 0. Estimated profit, 0. Net profit, 0. Kasi wala pa tayong ginagawang sample. Okay, so magsasample tayo. So, sa version 4 natin, ang nadagdag ay yung cashier name. So, marami pa nadagdag yan, guys. Tulad nito, meron na tayong customer receipt. So, pwede na tayo mag-print ng resibo or acknowledge receipt para sa ating customer or sa GCash natin, customer natin at paghihingi ng acknowledge receipt. So, ilalagay mo lang dito yung reference number. So, mamaya ituturo ko yan kung paano. Okay? So, transaction search, masi-search mo na rin yung transaction. Kunyari, meron nagpa-GCash sa'yo. Kasi di ba may may reference number. So, ihingin mo yung reference number, i-input mo dito. So, lalabas dyan kung magkano yung pina-GCash niya noong time na yon. Diba? So, ito yung kagandahan natin dito sa atin. Transactions search natin. So, yan ang dagdag sa version 4. Customer receipt at yung transaction search natin. Okay? So, monthly analytics, dito rin nakikita yan. GCash transactions, dito nililista yung nagpapa-GCash cash in, cash out. E-loading, dito nililista yung mga nagpapa-e-load. So, gagawa natin ng sample yan. Fund adjustments, so optional lang to, guys. Okay? So, daily summary, dito lalabas yan. Yung expense tracker natin, dito nilalagay yan. Di ba? At yung daily cashier closing natin para doon sa cashier natin. So, lalagay, pipil upan yan pag magsasarado na. Okay? Yung daily sales report natin. So, lalabas yan dyan. Yan, no? Report date. So, July 13. Yan. So, cash in, lalabas. So, mamaya, sasample muna tayo. Okay? So, dito, sa paggamit ng ating version 4, punta ka lang dito sa GCash transaction kung may nagpapa-GCash. Okay? Kung sa i-load naman, dito. So, click natin tong GCash transaction. Lagay tayo ng date. Yung time. Yung transaction type, lagay na natin ay cash in. Customer name. 1. Mobile number. Lagay natin yan. Importante yan, guys. Okay? So, amount, 500. So, magkano yung tubo mo sa 500? Lagyan na natin 30 pesos. So, GCash fund effect, minus 500. Cash effect, so nadagdagan yung cash mo ng 530. Cashier name, so si Marites yan, di ba? So, Marites yung nilagay natin. Tapos, yung reference number natin. So, kailangan,
ilista natin yan. Okay? Hindi nakaka-copy-paste yan. Try natin. Copy, paste natin dito. Ayan. So, sa notepad, ilagay muna natin sa notepad yan. Notes, lagay natin ay paid. Ayan. Tapos punta tayo dun sa ating dashboard para makita natin yung live business dashboard natin. So, dito sa current GCash natin, so naging 49,500 na lang. So, nabawasan ng 500 kasi nga meron cash in. Diba? Tapos, yung cash on hand natin, nadagdagan, naging 10,530 na. So, nadagdagan kasi siya ng 530. Tapos, dito sa ating total cash in, 500, yung GCash fee collected natin, 30, kasi 30 yung nilagay natin eh. So, natototalan dyan lahat. Total estimated profit, 30. Yung net profit natin ay 30. Okay? So, humingi ng resibo yung customer natin. So, punta tayo dun sa notepad. Copy lang natin yan. I-paste natin siya dito. Ayan. So, lalabas kagad, di ba? So, date, kung kailan siya nagpa-GCash. Ayan o. Ayan. 7/13/2026 yan. Ayan. Tapos, yung time, 8:30 a.m. Cash in. So, transaction type, cash in. Customer name, 1. Mobile number. Amount kung magkano, 500. Service fee profit, 30. At kung sino yung cashier na naka-assign doon, yung time na yon. So, si Marites nga yun. Diba? Ayan o. So, status ay completed. Ayan. So, pwede mo na siya i-print. Control P. Ayan. So, pwede mo na siya i-print. Ayan o. So, ganun siya kaganda. Okay? So, dito naman sa ating transaction search, kunyari, may pumunta yung ating customer. Nagpa-check kung magkano nga ba yung Gcash niya nung time na yon. So, kakopy lang ulit natin to kasi ito yung sample natin eh. Copy natin yan, yung reference niya. So, i-paste natin dito. So, automatic na lalabas kaagad. Ayun o. Yung source, Gcash, date, ayun o, yung date, yung time, yung type network or type ng ating cash in. So, customer name, 1. Mobile number, amount, 500. Magkano yung profit natin, yung fee, so 30 pesos. At kung sino yung cashier na yon, yung time na yon si Marites. So, nakalagay. Tapos, yung status niya ay paid. So, makikita dyan, di ba? So, yun ang kagandahan ng ating Excel format natin sa version 4. Okay? So, monthly sales. Yung ating monthly sales natin, dito makikita yan. Monthly analytics, kumbaga. Yung GCash natin, dito ngayon. Yung e-load. So, mag-try na naman tayo ng e-load natin. So, dito sa e-load natin, kung may magpapaload, lagay lang natin date. Ayan. Tapos yung time. Ilalagay natin yan kasi kasama yun doon sa resibo. So, customer, lagay natin doon. Mobile number. Siyempre, importante yan. Network. So, lagay na natin Globe. Load promo. Regular na lang, 100. Selling price, 107. Kasi 7 pesos yung tubo or yung patong ko. So, depende na sa inyo kung magkano yung patong nyo. Sa load fund deduction, 100 kasi 100 yung pinaload niya. Tapos dito sa ating cashier, si Marites, syempre automatic na yon. Tapos yung reference natin, automatic na din yan. Ayun o. So, copy natin yan. Tanggalin natin yan, i-paste natin to. Ayan. Tapos status, pag nagbayad na yung customer, lagay mo success. So, lalabas na dito sa profit natin na meron tayong 7 pesos. Sa notes, lagay natin paid. Tapos, punta tayo dun sa dashboard. Dashboard natin. Ayan. So, mababago na yung dashboard natin ng yung e-load natin naging 9,900 na lang kasi may nagpa-load ng regular na 100. Ayan. So, sa ating total e-loading sales, 107. Loading profit, 7. Total estimated profit natin, 37 na kasi nga 30 kanina sa GCash tapos 7 ngayon sa load. So, total yan. Di ba? So, makikita mo na yan dyan.
Tapos dito, makikita din natin yung monthly sales natin. Ayan. So, monthly sales natin yan. Makikita natin yan dyan. Ayan. Tapos sa GCash, yun nga yung e-loading, fund adjustment, daily summary, tapos yung expense tracker natin. Kunyari, meron ka expenses, lagyan natin na date, lagyan natin date, time, expense category. So, lagyan na lang natin internet, converge, amount 1.5. So, sa payment source, pipili ka na lang kung sa cash on hand mo ibabawas o sa GCash. Kasi mababawasan yun sa dashboard mo. So, lagay na natin cash on hand. Doon sa ating panukli ka magbabawas. So, 1.5. Reference number, paid na. Ayan. So, punta ka doon sa ating dashboard. So, mababawasan yung cash on hand natin. Ayun o, nabawasan na yung cash on hand natin. Diba? Ayan. So, makikita natin yung net profit natin. Abono tayo ng 1,463. Diba? Makikita yan dyan. So, depende na lang kung sa may babawas. Tapos, sa daily cashier closing natin, lalagay mo yan dyan. Yung ating pang-closing na cashier. Daily sales report. So, makikita natin din natin dyan. Ayan, no? Ayan. So, makikita lahat yan dyan. Diba? Yun, no? Ayan. So, yun yung version 4 natin. So, try nyo na lang guys kung ano yung gusto nyo ating Excel format para sa cash in, cash out. E-loading natin. Siyempre guys, dito lang yung mabibili sa website natin. So, click mo na lang yung link sa description o sa comment section. So, maraming template dito sa website natin. So, check nyo na lang. So, para mas madali, i-click mo lang itong sa may Google Sheets natin. Ayan o. Pero wag mo ipipindutin. Ayan. So, itapat mo lang. Lalabas yung Excel format yan. Ayan o, Excel format. Tapos dito sa categories, Excel format din. So, click natin yan, Excel format. Kasi Excel format yung ating topic natin ngayon para sa ating cash in, cash out and e-loading tracker or record natin. So, click natin to. So, ito yan. Yan. So, click natin yan. So, dito marami tayong pwedeng pagpilian. So, 4 na version kasi yan eh. Ayan o. Version 1, version 2, version 3, version 4. So, gagawin natin dyan. Kunyari, version 1 lang yung gusto mong bilhin. So, lalabas dyan yung presyo. So, 99. Ayun o, 99. Sa version 1. So, sa version 2 naman, 149. Version 3, 199. Sa version 4, 245. Ayan. So, yun yung presyohan natin dito sa ating cash in and cash out. So, kahit walang internet guys, gagana yan basta meron kang computer. Okay? So, try the best sa computer or laptop. So, hindi ko pa siya na-try sa cellphone kasi masyadong maliit yung screen ng cellphone. So, the best siya mag-work sa laptop or desktop or sa computer nyo. Yan. So, pili na lang kayo guys. Kunyari, so, version 1 ang napili mo. So, click mo lang yung buy now. So, ganito lang bili ng ating Excel format. So, dito, pilapan mo lang yung billing details natin. So, first name, last name, country, phone number, at higit sa lahat guys, pinaka-importante yung email address kasi dyan isi-send yung file sa email mo. So, click mo yung, i-double check mo yung email mo pag naglagay ka na dito sa email address. Tapos, click mo na tong create an account para may account ka sa website. Tapos, pag nagbayad ka, i-scan mo lang tong QR code. So, ganun lang. Hindi mo na kailangan mag-login pa kung saan-saan. I-scan mo lang tong QR code natin. Gamit yung e-wallet mo, GCash, Maya, Shopee Pay, Merrybank, kahit anong e-wallet, pwede yan, i-scan mo lang naman to. Pag na-scan mo na yan, screenshot mo yung payment, upload mo dito. Yan, click mo yung browse files, upload mo na yung screenshot para may katibayan na nagbayad ka. Tapos pag na-upload mo na, i-click mo tong I have, read, and then place order. So, ganun lang kadili bumili ng files dito sa ating
website. So, pag na-verify ng website yan at tama yung payment mo, automatic na yun isi-send sa Gmail na nilagay mo dun sa ating billing form natin. So, tignan nyo lang guys sa website natin. Marami pang pwedeng pagpilian dyan.